Nakilala ko ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Lito. Nang dahil na rin sa aking live-in partner na itago na lang natin sa pangalang Nilo. Magkatrabaho sila at naging ninong ng aming bunso. At dahil sa malaking tulong na nagawa ni pare sa amin, walang tutol kung ibinuka. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Christina. 35 years old ng Laguna. Katulad ng iba, ay ipinanganak din akong hindi nakukuha ang mga bagay na aking gustuhin. Maging sa pag-aaral ng elementarya ay danas ko at alam ko ang pakiramdam ng nakatingin sa kaklase habang sila ay kumakain kapag recess. Kung minsan may libre. Pero syempre sabi ng marami, hindi araw-araw Lunes. Yung iba nga, iinggitin ka pa. Sa pagiging construction worker ang ipinambubuhay sa amin ng aking papa. Kaya naman maaga ko ring naintindihan na mahirap ang aming pamumuhay. Proud ako sa aking papa bilang construction ang kanyang trabaho. Maliban lang sa kanyang bisyo na madalas dahilan ng pag-aaway ng aking mga magulang at isa pa iyon sa naging dahilan kung bakit nagkawindang-windang ang aking pag-aaral. Katulad ng ibang hindi ipinanganak na pinagpalang may maayos na buhay, hindi na ako nakapag-aral ng high school dahil na rin sa mismong magulang ko ang nagsabing okay na iyong marunong akong sumulat at bumasa dahil hindi na nila ako kayang pag-aralin. Katulad lang rin ng aking mga kapatid, 5 kami, 3 lalaki at 2 babae. Wala namang hanap buhay si mama, minsan may extra pero madalas wala. Pero ayon sa aking magulang, si mama ay dating tendera sa kantin kung saan nagtatrabaho si papa at doon na rin sila nagkagustuhan. Gumawa ng bagay na naging dahilan kung bakit nagkaroon kami ng kuya at nabuo ang aming pamilyang may kamoteng pamumuhay. 13 anyos ako nang una kong subukan ang magtrabaho sa palengke bilang tendera. Mahirap dahil hindi naman ako sanay makihalubilo sa tao, lalo't may itsura akong babae. Sabi ng aking nagiging amo kung minsan daw dapat haluan ko ng pambobola para mas marami ang benta at customer na bibili sa amin. Bagay na kung minsan parang hindi ayos sa akin. Pakiramdam ko ay walang respeto ang iba, lalo na kapag natapat ka sa matandang mahilig. Doon sa palengke ako natuto ng maraming bagay. Una na, ang kung paano makitungo sa ibang tao. Mag-ipit ng pera para may maiwan sa akin dahil hindi ko naman lahat ibinibigay kay mama. Lalo't nakikita kong hindi naman sa maganda napupunta. Sa palengke, pagkakargador na lang yata ang hindi ko naging trabaho. Madalas ako sa mga sari-sari store. Hindi ko kaya ang trabaho sa karnihan at isdaan. Sa pagiging palengkera na rin ako nagkaroon ng unang boyfriend na akin na rin naging live-in partner. Katulad ko, nasa mababang estado rin ang pamumuhay. Wala puso ang ginamit. Kaya madalas sabi ng mga nakakakilala sa akin, bakit hindi ko raw ginamit ang aking utak? May itsura pa naman raw akong babae. Marami kasi ang gustong dumiskarte sa akin pero talagang hindi ko kaya ang maging plastic sa aking sarili, kapalit ng marangyang buhay. Nagsimula kami ng aking naging live-in partner na itago na lang natin sa pangalang Nilo. Boy siya sa kalapit na store ng aking pinapasukan. Nagkakilala kami, naging kampante ako sa kanya hanggang sa hindi ko na malayang nahulog na pala ako sa kanya. Ang bait paano kasi niya sa akin. Hanggang sa maranasan ko na ang makagalitan ng aking magulang dahil sa gabi na akong umuwi. Bagay na hindi ko naman naiintindihan. Nasa tamang pag-iisip na naman ako at alam ko na kung ano ang ginagawa ko. At ang dahilan ng pag-uwi ko ng gabi, nagtatambay date pa kami
ng aking boyfriend na si Nilo. At nang dahil na rin sa pagsama-sama ko kay Nilo, ayun at hinayaan ko na ring makuha niya ang perlas na madalas ay basa ng dahil sa kanya. Sa edad kong 16 years old, nagdesisyon akong sumama na kay Nilo na 10 years ang pagitan sa akin. Bagay na wala naman nagawa ang aking magulang. Noong una ay yakang-yaka pa. Masaya at kapwa naman kami may trabaho ng aking si Nilo. Kahit maliit ang sahod, kahit papaano, nakakasurvive pa sa araw-araw. Nagkaroon kami ng anak dahil masyado kaming na-enjoy sa aking aktibong kabataan at ayun, nabuo ang madalas naming pagsayaw ng tsa-tsa. At doon na nagsimulang mawindang ang aming buhay. Magastos magkaroon ng anak. Nagkakaroon kami ng away pero sadyang maunawain si Nilo. At imbis na sabayan ang aking galit, sa gabi na lang niya ibinubuhos ang lahat. Kaya ayun, sa loob ng 5 taon na aming pagsasama, 3 agad ang aming naging anak. Masipag si Nilo, kaya lang naunahan na kami ng gastusin. Kaya kahit anong laban, doon pa rin kami sa utang. Kahit anong trabaho pinapasok niya para sa amin niyang mag-iina. Pinasok na rin ni Nilo ang pagiging construction worker hanggang sa nadagdagan pa ng isa ang anak namin. At dito, pumasok sa buhay naming mag-anak si Lito. Katrabaho ni Nilo na naging ninong naman ng aming bunso. Binata pa si Lito na 6 na taon naman ang agwat mula sa aking live-in partner na si Nilo. Kaya naman kapag meron kaming problema sa kanya, ako madalas lumapit at iyon ay hindi alam ni Nilo. Si Lito na rin kasi ang nagsabing huwag nang ipaalam kay Nilo. Tulong na raw niya iyon sa amin bilang siya na ninong ng aming bunso. Simula nang magsimula ang sikretong pagtulong sa amin ni Lito, dumalas na rin siya sa bahay dahil siya ang naging partner ni Nilo. Labor kasi niya si Nilo at si Lito ang skill. Tinulungan din kami ni Lito na kahit papaano maayos ang aming bahay dahil sa naglalakihan na naming mga anak ni Nilo. Hanggang sa maganap ang isang pangyayaring dahilan upang lalong mawindang ang aming pamumuhay. Naaksidente si Nilo nang mahulog sa andamyo mula sa ika-4 na palapag. 4 na araw sa hospital tapos binawi na siya sa amin. Gulong-gulo ko noon, hinang-hina, at hindi ko alam kung paano pa kami mabubuhay. Hindi naman sasapat ang tulong na ibinigay sa amin ng kontraktor. Mabuti na lang at si Lito, hindi kami pinabayaan. Nagsimula siyang mag-abot-abot sa akin kapag binibisita niya kami ng mga anak ko sa bahay. Hanggang sa dahan-dahan nang maningil si Lito. Naiintindihan ko't hindi naman kami literal na magkaano-ano. At ang pera, hindi niya pinupulot lang sa kung saan-saan. Yun nga lang, hindi pera ang gusto niya. Gusto niya pagharian ang kuwebang inabandona ni Nilo. Lalaki raw siya at mayroong pangangailangan na sa akin ay pwede niyang matagpuan. Alam ko na kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi naman raw iyon kapalit ng ibinigay niyang tulong. Hindi ko alam kung totoo pero ayon sa kanya, kaya lang naman raw siya natulong sa amin kahit na noong nabubuhay pa si Nilo. At kaya ayaw niyang rin ipaalam kay Nilo ang kanyang pagtulong. Bukod sa ninong siya ng aming bunso dahil sa akin. At dahil wala na rin naman akong pagpipilian, hindi na rin naman iba sa akin si Lito. At malaki na rin ang ambag niya sa aking pamilya. At aminadong hinahanap ko na rin ang dilig ng aking namayapang si Nilo. Ipinagkatiwala ko kay Lito na aking kumpare at ibinigay ang pagkakataong lantakan ang putahing iniwan ni Nilo. Naging madalas ang pagbisita ni Lito sa bahay at kasunod noon ang akin namang pagpunta sa kanyang tinutuluyang bahay upang magbayad ng utang na loob. Nagkaroon kami ng relasyon ni Lito dahilan upang legal niyang pasukin ang teritoryong dating hawak ng kanyang kumpare. Sinabi kong bakit hindi na lang kami magsama, pero ang bagay raw na iyon ay pag-iisipan pa niya.
Mula noon, nagdadalawang isip na akong magpagamit dahil baka oras na magsawa siya sa akin, iiwan na lang niya ako sa ere. Habang nagpapatuloy ang aking pagpaparaya kay Lito, kapalit ng kanyang tulong sa amin, nagpasya akong lumapit sa aking magulang upang doon kami manirahan. Sa gayon ay po pwede akong makahanap ng trabaho dahil kahit paano may titingin sa aking mga anak. Hindi naman ako napaya sa aking magulang. Tulad ng dati, pumasok ulit ako sa pagpapalengke at doon ay wala na akong pinili anuman na aking pwedeng maging trabaho at pagkakitaan. Hindi naman bumitaw si Lito. Hayaan raw muna namin na maging ganoon lang ang takbo ng aming relasyon. Basta ipangako ko lang raw na magiging tapat ako sa kanya. Darating din raw kami sa aking gusto na maging live-in partner o higit pa. May nasabi pa siya sa akin tungkol sa kasal. Aminado ako noong wala pa kami ni Nilo. Isa sa aking nais ang makasal, kaya lang, habang umiidad ka pala at kumakaharap sa mga hamon ng buhay, nagbabago ang pananaw ng isang tao. Nagpatuloy ang pagtulong sa akin ni Lito at syempre, alam na. At kung saan naman kami nagpipitik bulag, sa bahay namin mismo dahil nasa aking mga magulang ang aking mga anak. Napunta lang kami doon ni Lito para sa ganoong bagay. Tinanggap ko ng iasa ang lahat kay Lito. Total mula umpisa naman, nakita ko kung gaano siya naging mabuti sa amin. Kahit na noong nabubuhay pa si Nilo. Mabuti na lang at hindi ako nagkamali. At hindi ako makapaniwalang idadaan pa niya sa legal ang pagkuha sa akin mula sa aking mga magulang para kanyang maging long time partner o asawa. Nakasal kami at ang perang kahit papaano ay kinita namin sa kasal, ipinagpagawa namin sa bahay. Bumuhos din ang blessings matapos ang aming kasal. At sana sa makakapakinig at makakabasa ng aming kwento love story, anuman ang mangyari sa kabila ng dilim ay may liwanag na parating.